Mga kautang, 10,000 agad tapos 30 days repayment. Yes, may 4 terms to sa pagbabayad. So, ibig sabihin, installment po yung pag-usapan natin sa loob ng video na to. Hello mga kautang, welcome back dito sa aking channel. This is Clarice, ang inyong number 1. Yung mga highly recommended IDs dito sa loan application na to is pwede national ID, driver's license, UMID, PhilHealth at Teen ID. So, naka-thumbs up yan. Makikita nyo dito ngayon sa screen. So, ibig sabihin, yan po yung mga highly recommended valid IDs na pwede nating gamitin. Pero, may other options pa naman like passport, pag-ibig, voter's ID, PRC, postal card, SSS, and GSIS ID. So, mga kautang, yan yung pag-usapan natin sa loob ng video na to. Ibahagi ko sa inyo kung magkano nga ba yung na-receive ko sa 10,000, kung na-approve nga ba ako dito, at magkano yung total interest rate na ipapatong ng loan application na to. So, bago natin yan simulan mga kautang, ito loan application na to is naka-SEC registered. Yes po, under po ito ng Masaganang Buhay Finance Philippines Corporation. At si Masaganang Buhay Philippines Corporation is naka-SEC registered. Yes, nasa list ng mga recorded online lending platforms dito sa Pilipinas. Ito po ay submitting and accessing entities po sa Credit Information Corporation or sa CIC. And yes, mga kautang, no, let's talk about peso loan, quick cash loan na inutangan ko ulit gamit yung account ng husband ko. So, nung ako ay nag-review nito, nung ako ay nag-apply pala dito, mga kautang, is 1,000 lang yung naging offer ko. But ginamit ko yung ID and information ng husband ko na offeran siya ng 10,000 pesos. So, nabanggit ko na kanina yung mga valid IDs at alam niyo naman na ito loan application kapag i-install, i-download, kailangan nilang i-access yung SMS, yung phone and device, yung camera, yung data storage natin, yung battery capacity, yung Wi-Fi network data, no, nang-access sila niyan, installed application and other information. So, kailangan natin yang i-agree para makapag-proceed tayo, and then, kita nyo sa dashboard na borrow up to 100,000 raw. So, alam naman natin, no, na pag tayo ay first time sa mga loan application, magsimula tayo sa small amount, then eto na. Kailangan nating isubmit yung personal information, tapos pwede dito mga kautang, yung mga housewife, yung mga unemployed, yung retail worker, kasi hindi nanghihingi ito ng payslip. Tapos, 3 contact person lang ang hinihingi ng loan application na to, at nabanggit ko na kanina yung mga valid IDs na pwede. Ipa-flash ko na lang ngayon dito sa screen, makikita nyo na yan, and dito na tayo. May pa-evaluation agad. Napaka-easy at napakadali lang talagang mag-apply dito kay peso loan. Kita nyo naman na 10,000 agad yung offer. Alam nyo mga kautang, dito sa kay peso loan, kung 10,000 yung offer, 10,000 talaga. Pag 1,000, 1,000 talaga. Hindi kagaya doon kay Online Loans Pilipinas or sa ibang loan application na pwede mong i-drag, pwede kang mamili ng details. But dito is nakalock talaga kung magkano yung credit limit na ibibigay nila sa inyo. Makita nyo agad 30 days, tapos may 4 terms. At kita din dito sa schedule, no, na first schedule dito is 2,750, second 2,750, third 2,750, and the fourth is 2,750. Total po nito mga kautang is 2,750 times 4 is 11,000. So, 1,000 lang po yung possible down na tubo sa loan application na to. Kaya mga kautang, ginab ko talaga, nag-proceed ako dito, but sad to say po, na-decline po kami dito kay peso loan. So, ibig sabihin, hindi kami na-approve dito, at nagbabasa ako doon sa mga reviews sa Google Play Store, no, wala naman talagang mga nag-comment na nagbigay talaga ng exact amount dito sa loan application na to, magkano yung na-receive. But may nga nagsasabing okay, may na nagsabing hindi. So, iba-iba talaga yung experiences natin sa bawat
makapag-utang online. So kung kayo dyan, may experience kayo dito, comment down below para mapasali kayo sa aking pa-daily GCash giveaway. Sa video na to, mamimili ako ng 2 katao na makakuha ng tig 50 pesos GCash. Ayan, ipa-flash ko na sa screen ang ating first lucky winner ng 50 pesos. Congratulations! I-Viber na ako. Makita yung Viber ngayon dito sa screen. So mga kautang, dahil hindi tayo na-approve dito kay Peso Loan, hindi ako na-approve dito. Kung kayo dyan hindi rin na-approve, may mga alternatives tayo. Itong alternatives natin is hindi to prinopromote. Hindi ko sinasabing agent ako nito. No, hindi mga kautang, ito lamang po ay nasubukan ko na yan. Yes, legit naman na nagpapautang. Ito po ay apply direct website. Hindi kailangan install, hindi kailangan i-download, hindi sila nang i-access ng phones natin. Makikita nyo ngayon dito sa pin comment or sa description box ng video na to. But hindi ibig sabihin na sponsored tong video na to. No, hindi mga kautang. Ito ay based sa aking personal experience ng aking husband at other experiences through my research mga kautang. Syempre, nagre-research din ako bago ko gawan ng review. So mga kautang, speaking sa bank personal loan, yes, 2026 na, nagpapautang pa rin sila ng minimum of 20,000, maximum of 2 million pesos. Yes, mga kautang, all applications submitted is subject for bank approval. Si Bangko pa rin ang mag-decide kung kayo ba ay approve or decline dito. Sana'y nakatulong tong quick honest review ko about this loan application, about kay Peso Loan, no? Hindi ako na-approve. Yung husband ko, hindi ako na-approve. Baka kayo dyan na-approve. Don't forget to comment down dahil ito na ang ating last lucky winner sa video na to. Ayan, congratulations! Meron ka ng 50 pesos GCash. So mga kautang, sana'y nakatulong tong quick and honest review ko about this loan application. Abangan nyo pa ang susunod na uploads ko para kayo na rin ang manalo ng tig 50 pesos GCash. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 palautang. Dahil utang is life. Bye mga kautang!